yung dalawa o tatlong tao magtipon sa pangalan ng Diyos, siya daw po ay nasa kalagitnaan ng bawat isa. Huwag nating hayaan na lahat ng mga malalaking bagay ay nagsisimula sa malaki. Lahat ng malalaking bagay ay nagsisimula sa maliit. Ang sabi ng scripture, dalawa o tatlong tao magtipon sa pangalan ng Diyos ay nasa kalagitnaan ng bawat isa. Minsan nakala mo dalawa lang kayo, pero kapag dalawa kayo pero nag-pray kayo, kasama niyo ang Diyos. Dalawa kayo, nag-encourage kayo to one another, kasama niyo ang Diyos. Dalawa kayo, may problema kayo, kasama niyo ang Diyos. Ipinagkatiwala niyo sa Kanya, susolusyonan ng Panginoon. Amen. Kung bakit hayaan po natin sa joining po natin, maintindihan natin, mahal tayo ng Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Minsan kasi mali yung understanding natin pagdating po sa Lord, ang pagsik na tingin natin sa Kanya. Bago po magturo sa inyo ng isang hangin na gusto kong iwanan sa inyo sa pangkalahatan, ay ilang mga announcements po ay discount. Of course, nasa 21 days of prayer and fasting tayo. Nasa ikapitong araw po tayo ng 21 days po natin. Meron na lang tayo ng 14 days. At meron po tayo ng Zoom every 10 p.m. for the sake of praying for our nation, Philippines, praying for Hong Kong, praying for our employers, praying for our family. Ipinapadalangin natin ang bawat isa na hindi magkaroon po ng malalim na relationship kay Lord, because nowadays people are preaching about religion. You know what? It's not about the religion, it's all about your relationship to Jesus. That's the most important thing. Hindi ka kayang ligtas ng kahit sinong pastor, hindi ka kayang ligtas ng kahit sinong tao, hindi ka kayang ligtas ng kahit sinong Poncio Pilato. Ang pwedeng magligtas sa iyo hindi rin ang simbahan. Ang pwede lamang po magligtas sa atin at magbago sa atin walang iba kung hindi ang presensya at ang pag-ibig ng Panginoon, which is in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Kung bakit dapat mayroon tayong malalim na relationship kay Lord. At namamangha po ako kasi simula nung nilaunch po natin yung sarili po natin, may mga tao na talagang sumusuporta po sa pambayad natin ng resources po natin sa Discovery Bay, and we thank the Lord for the lives of these people. Kung bakit marami pong salamat sa lahat ng inyong pagbibigay, sa lahat ng inyong mga tithes and offering, mga support sa ministry, that indeed all glory before the Lord. This coming April 4 ay mayroon po tayo ng Concert for a Cause. At ang aim po natin doon sa Concert for a Cause po na yun, April 4 holiday po yung statutory, para po lang sa ganun na makalikod tayo ng enough resources para mabili natin yung mga ibang mga equipments natin. Kung mapapansin po natin, ang pioneering ay hindi madali. Hindi po madali ang pioneering ministry. Ngayon, kung makikita nyo, pagka napunta kayo ng main church, kumpleto yung mga instruments natin, kumpleto yung gamit natin sa main church sa Shungwan, pero nagsimula lang tayo ng ganito lang recordings. Nagsimula tayo na wala namang bakit, hindi naman po ako song leader. Nagtatry lang po ako. Habang lang ng Diyos kung bakit ako nakakaawit at kung bakit ako nakakakanta. Minsan nga sabi ng asawa ko, si Pastor Atina, sabi niya, bakit ko ako kumakanta? Sabi niya, sintonado ka. Sabi ko, kung para kay Lord, kakanta ako. Amen. Of course, pag sa tao, mananahimik ako. Pero pagdating kay Lord, kakanta talaga ako. Yes. Hindi po ako dancer. Pero kapag dating kay Lord, wala akong pakialam sa sabihin ng ibang tao kasi ginagawa ko yun para sa harapan ng Panginoon. Amen. Alam niyo, nagpasimula po ang main church, ilan lang tayo, sa park lang tayo noon. Tapos to the point na meron ng isa, yung alam niya yung gitara, basic lang. Ngayon, na-master niya yung gitara, siya din yung keyboardist natin. To the point na nakadiscover tayo ng mga talent sa ministry, meron tayo na ngayon ng mga multiple song leaders natin sa ministry, meron tayo ng drummer natin, meron tayo ng bass, meron tayo ng electric guitar, nag-lead ng guitar. Nagawa po natin yung sa main church, establishing yung main church. Ngayon, nasa pioneering tayo kung bakit. Ang sabi ko kay Nick, yung may-ari po ng place na to, bibili tayo ng mga equipments kasi ang hirap pong magsalita, of course, pagka kailangan pa rin natin ng microphone. Kailangan natin ng microphone, kailangan natin ng mga speakers, kailangan po natin ng projector, bibili tayo ng mga yun, pati yung microphone. Kailangan din natin ng mixer. Para lang sa ganun, pagka nag-i-invite tayo, hindi lang yung makita ng tao na naghihirap ng simbahan. Kung hindi makita nila, kapag kasi meron ka ng vision and willing kang sumuporta doon, makita ng tao na seryoso ka sa ginagawa mo, maitanghal ang pangalan at kadakilaan ng Panginoon. Amen. Of course, it's not about the instruments, it's not about the church, it's not about the building, it's not about the equipments. Pero po, yung mga non-believer o yung mga baguhan, yung mga first-timers, hindi naman nila tinignan yung spirituality. Wala kang makikita ng first-timers na lalapit sa iyo na napaka-banal may oras na to. Wala ganon. Pagka dumating yung mga yan, titignan yung observant yung mga yan. Ginagawa nila. Observant. Yun makikita nila. Pero kapag nakita nila maganda yung place, tapos may naramdaman silang pag-ibig ng Lord, babalik yung mga yun. Amen. Pero kapag halimbawa, kunwari yung kung bakit minsan maraming mga simbahan,
Ang ganda-ganda ng mensahe, napaka-powerful ng words. Pero pag bukas ng pintuan sa toilet, gates of hell. Oo, gates of hell. Hindi, marumi, yun, hindi maayos. Diba natural, babalik ba yung tao kapag gano'n? Kung bakit inaayos po natin yung facilities, because we owe the Lord and the people about this. Bakit nagdo-double time po tayo pagdating po dito? So marami pong salamat sa lahat ng mga bumili ng ticket, nagbebenta ng ticket. I know it's really hard, kaya nga po siya tinatawag natin ng consent for us. Ngayong oras po na ito, gusto kong magturo sa inyo ng isa pong command na iniwanan ng Lord sa atin bilang isang simbahan na hindi dapat natin makalimutan. Isa po ito sa mga utos ng Lord sa atin na hanggang ngayon dapat isinasapamuhay natin siya. Which is maraming simbahan, maraming Kristiyano, hindi na po ito ginagawa, nakalimutan na lang. Dahil maraming mga pastors, alam niyo po, ang pagpapalago po ng simbahan na trabaho, ang pagpapalago ng simbahan hindi madali. Bakit maraming pastor ayaw po sa discipleship making? The reason kung bakit maraming pastor ayaw sa discipleship making muna dahil maraming pastor ang hindi disciple. Maraming pastor by name, hindi nagde-devotion. Maraming pastor by name, pero hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagpa-pray. Maraming pastor by name, pero late. Kaya tuloy yung congregation, late din. Ako sabi ko kaya tinahanin kanina, buti na lang hawak-hawak ko po yung mainit-init na hot choco kasi di pa ako pwede magkape eh. Pero sa choco pwede po siya chocolate. Yung hot choco, hawak-hawak ko po, pero sa loob-loob ko naiinis ako. Dahil ang booking natin dito 10:15, pero pumasok tayo 10:20. 5 minutes lang, pero yung impact sa akin nun, sabi ko, Lord, ito yung binabayaran namin para sa iyo, pero lumabas yung mga tao ng late. Kaya may message ko yan. Although nagagamit natin siya ng hapon for extra time, hindi yung usapan. Ang usapan, on time, kung bakit nasa-sacrifice yung iba. Never pa po tayo nag-start sa simbahan ng late. Alam na mga leaders ko. Meron po ng time, ang music team dumating ng late. Sabi ko po kay Pastor Antina, mag-play tayo. Walang tutugtog sa harapan. Mag-play lang tayo ng recording. Sabi namin, dumarating yung mga music team, pupunta sa harapan. Sabi ko sa kayo pupuntahan. Pastor, itutugtog po. Ano oras na? Sabi niya, sorry po Pastor, na late po. Baba. Aba, sasama ng tingin sa akin ng music team. Para kung lalamunin ng buhay. Kala nila, kapag nag-play ka ng music, hindi bababa ang presensya ng Panginoon. Kahit na recording yan, kapag katama ang puso mo at meron ka ng pag-awit, ang presensya ng Lord bababa. Amen. Kanina, ramdam natin ang presensya at kalapitan ng Panginoon. Yes. Amen. Wala namang galing sa atin. May mga hinayal lang tayo ng mga recording artist at yung boses na recorded. Di ba? What I am saying, pagdating kay Lord, dapat sold out tayo. Bakit mahirap po magpalago ng simbahan? Mahirap magpalago ng ministry. Bakit po ako? Dahil nakasanayan ko po, never pa kami nag-start sa main church ng late. At yung pastor po namin talagang pagdating po sa discipline, mataas po yung standard ng discipline at yun po yung nakasanayan ko bilang isang leader, bilang isang pastor. Hindi tayo perfectionist, pero pagdating sa discipline, dapat meron tayo ng disiplina dahil ginagawa natin yung isang bagay para kay Lord. Kaya bilang isang Hills of Glory family, never pa tayo nag-start ng late. Bakit ako po bilang pastor, nandun yung devotion, nandun yung prayer, nandun yung worship. Kasi mararamdaman nyo yun kapag wala kami devotion. Mararamdaman nyo yun kapag makikita nyo lang kami by title. Kung hindi, pero kapag alam ninyo na nararamdaman nyo yun by heart, meron ng presensya ng Lord na nag-overflow at nagmamanifest. At ganun po yung dapat na lakad pala ng palataya natin. Now, kung bakit, syempre, ako po challenge sa akin yun, na meron tayo ng supposed to be comfort zone ko na yung showman natin na meron tayo ng 100 plus na nag-gather every Sunday, okay na sana tayo doon. Kaso hindi eh. All of a sudden, ang leading sa atin, magbukas ng ministry dito. Bakit pupunta po kami dito? Binibisita namin kayo. Tapos by May or June, bubuksan natin yung sa long. That's another outreach. So may mga ganito tayong mga burden. Siyempre, ikaw ngayon, pastor, meron po ako ng full-time na trabaho, natuturo ako sa school, magawa ka ng lesson plan. I'm not complaining. But what I am saying is, ako bilang isang pastor, yung ba meron ako ng time sa pag-aaral ng salita ng Lord, meron ako ng time sa prayer, meron ako ng time sa family, meron ako ng time ng counseling, meron pa rin po ako ng isang church na minamentoran pagdating ng Tuesday. So bakit natin nagagawa itong mga bagay na to? Because of the grace of the Lord. Dahil ang goal natin, ang aim natin, makilala ng bawat isa yung pag-ibig ng Diyos na ang Diyos ay hindi natutulog at siya inuman. Amen. Alam niyo, kapag nagkaroon ka ng malalim na pananampalataya sa Panginoon, may mga times na hopeless ka, pero kapag alam mo yung pananampalataya, magiging kang hopeful. Amen. At magpapatuloy ka sa realidad ng buhay. Dahil wala namang iba makakatulong sa iyo at the end of the day. Hindi yung partner mo, hindi yung family mo. Yes, at some point, nandiyan sila.
Pero di ba minsan nga sila yung nagiging dahilan kung bakit tayo mas lalo nadadama? Kasi meron ng time yung message ka kapag katapusan. Sweldo. Nay, Be, kumare, An, kumusta? Minsan ayaw mo na magbukas ng message. Dahil alam mo yung pangumusta na yun, nakadikit yun doon sa kailan yung padala. Nakapagpadala ka na ba? Minsan madali ka lang ng isang linggo na hindi ka nakapagpadala, yung judgment, may lalaki ka na dyan, no? May babae ka na dyan, no? May ano ka na dyan, no? Ang dami ng ganun minsan, di ba? Wala ka ng utang na loob, nakalimutan mo na kami, maganda na yung buhay mo dyan. Kaya yung pinagugutan mo minsan ng lakas mo, minsan ikaw pa yung sila pa yung nagiging dahilan kung ba't ka nadada. Meron ng time na nagpapanggap ka na nakangiti ka na lang pag dinatawag mo sila nila. Bakit sabi ko nga sa may church, pagdating ng day off, ng Sunday, minsan nakapustura ka, ang ganda-ganda ng postura mo. Pero maskara lang yun. Dahil po ang doble cara, marami sa loob ng simbahan. Batid mo katabi mo. Sabi mo kaya pala. Bakit? Minsan maganda yung postura mo, kasi magpipicture din ka maya-maya. Hahanap ka na pinakamagandang spot. Picture mo ko dito, picture mo ako. Nakalugay. Tapos ipopost mo yun. Ba't mo ipopost yun? Sa loob mo, gusto mong sabihin sa mga tao na kapaligid sa'yo, you're okay. Kaya tuloy yung kumari mo na ilang taon ka nang hindi minamessage. Pero mag-message sa'yo, Mars, baka naman. Nakakaganda yung buhok ko. Baka naman. Mars, yung inahanap mo, ilang taon na. Di ba? May mga gano'n. Pero hindi niya na alam na pagkatapos ng araw na to, andun ka na naman ngayon. Di mo alam kung papasok ka sa loob ng bahay. Bakit? Katakot-takot na trabaho na naman. Next week day of 24 hours. Matutulog ka na lang, tulog na naghihilip yung mga amo mo, ikaw nagpukuskus pa. Hindi na lang unawain, hindi na lang naintindihan. So meron ng time na yung source ng strength mo supposed to be sa mga taong malapit sa iyo, pero meron ng time na hindi nila maintindihan yung mga bagay na yun. Kulang na lang sila yung dalhin mo sa abroad para kung unawain nila yung abroad sa'yo. Minsan may mga bata na, although yung mga bata, innocent yung mga yan, pero nakakatuwa yung mga bata kasi pagka nasa school yung mga yan, nanay ko nasa abroad. Wow. Tuwan-tuwan na nasa abroad yung nanay. Pero hindi alam yung realidad ng abroad. At kasalanan naman natin minsan, nag-i-spoil natin sila. Anak, ano kailangan mo? Akala kasi natin minsan, ang pagdidisiplina at pagpapalaki sa bata nakadepende sa pera. Kaya minsan, bibilan mo ng ganito, bibilan mo ng ganito, bibilan mo ng ganito. Kapag hindi mo nabilan, para ka na lalamunin. Ang dami ng mga kabataan ngayon, hindi na pumapasok dahil kapag walang pera. Or pag walang bakal, di ba na kapanahonan natin? Kahit malayo, lalakarin natin. Yes. Bakit? Nawala yung disiplina. Mga kapatid, bilang mga Kristyano, ganun din tayo, dapat mayroon tayo ng disiplina. Disiplina na tinuturo ng Diyos sa atin. Now, tignan po natin, ang sabi po ng Matthew chapter 28, verses 16 and the following verses. Babasahin po siya sa Matthew 28, ang sabi ng 16, sa Pinoy Translation. Pumunta ang ilan ng disciples sa Galilee, doon sa bundok, sa tinuro sa kanila ni Jesus. Na makita nila si Jesus, sinamba siya ng mga disciples, pero nag-doubt ang ilan sa kanila. Hindi pala lahat ng lumalapit kay Lord ay may pagsamba. Minsan may pumupunta, pero may duda sa puso. Minsan, mayroon na sa akin meron. Kala ko sa akin din yung sa Kala ko si Steve. Sabi niya, nang makita sila ni Jesus, sinamba siya ng mga disciples, pero nag-doubt ang ilan sa kanila. Hindi pala lahat ng pumapasok, hindi pala lahat ng naglilingkod, ay mayroon ng pananampalataya. Yung iba mayroon ng duda. Minsan sasabihin, kilala ko si Lord, pero totoo kaya ang Diyos? Kung totoo ang Diyos, bakit ganito, bakit ganito, bakit ganito, bakit ganito, bakit ganito? That's biblical. Yung mga disciples, sinawag sila ng mga disciples, pero yung iba sa kanila, nagda-doubts. Sabi ng verse 18, nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, binigay niya sa akin ang lahat ng authority sa langit para pati na rin sa lupa. Sabi ng verse 19, kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang lahat ng mga tao sa bansa, baptize mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo sila. Meron ng paghayo at mayroon ng pagtuturo. Turuan niyo sila na sundin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung isang utos ng Lord sa atin. Actually, inutos niya ito sa mga disciples. Kung bakit umabot po sa atin ang gospel, dahil po yung mga disciples, they obeyed the Lord. At ang pangako ng Lord, sa bawat humahayo, nag-preach ng word, ay sasamahan sila ng Panginoon. Minsan meron tayo ng thinking na, Lord, nandiyan ka ba? Lord, sasamahan mo ba ako? Lord, bakit parang iniwanan mo ako? Lord, bakit parang wala ka?
mga kapatid, kailanman hindi nang iiwan ng Lord. Tayo ang Naiwan. Tama? Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang yung nang-iiwan. Ikaw lang nang iwan. Hindi kita iwan. Kaya iba yung pagkakasabi sa katabi mo, ikaw lang yung nang-iiwan. Hindi pala Iniwan. nang-iwan yun. Nang-iwan ng ibang tao. Ikaw lang ang nang-iiwan. Dahil kilala niyo yung katabi niya, ikaw lang ang nang-iiwan. May double meaning pala yan. May double meaning. Of course, in the context po ng Bible, ang ibig sabihin po ng word na commission means mandate or authoritative charge given by God or Jesus Christ to individuals or group to carry out the specific task or mission. So mayroon po tayo ng mission. Ano yung mission na yun? Even po ang Lord, kinomission niya, nagbigay siya ng mandate sa mga disciples bago siya mag-ascend sa heaven. Ano yun? Una, maintindihan natin yung authority. Minsan may nagsabi sa akin, you're a pastor, right? Sabi ko, yes, of course. Sabi niya, what's the authority or the mandate you have sa nanggagaling yung authority sa inyo, bakit kayo nagtuturo ng gospel? Kasi po minsan, Jesus Christ of Latter-day Saints or yung may mga itim dito, yung, anong sa Tagalog na? Yung Mormons. Yung mga Mormons, basically, kung tignan ko maging Mormons, 3 days na lang dapat magbabautismuhan na ako. Napakabuti talaga ng Lord. Ilang araw na lang ay magbo-Mormons na dapat ako. Because napakagaling po nila pagdating po ng consolidation. Kung bakit lahat ng mga nagpupunta sa bahay, lalo na sa Pilipinas, mga puti. Pansin niyo yan? Mga puti. Bakit? Dahil ang mga Pilipino, kapag kaputi, kahit hindi nila kilala, papapasukin nila. Uy, ifam yan, sige. Pero kapag Pilipino, tapos mukha kang hindi nakadamit, ay hindi maayos yung itsura mo, mukhang kakriminal sa kanila. Diba? Pansin nyo yun? Pag Pilipino sa Pilipino, ayaw magpapasok. Pero pag Pilipino sa ibang lahi, papasukin mo yun. Maglalagay ka pa ng merienda. Kung bakit strategy po yun, para yung mga bahay-bahay makapasok sila. Kaya yung mga nag-preach o yung nag-share ng gospel nila, hindi na gospel ni Lord Jesus Christ, na don't get me wrong, kung hindi yung itinuturo nila, yung katuruan nila, mga puti yung mga yun, kung bakit walang grupo doon na hindi kasama yung puti, laging mayroon ng puti. At hindi lang yun, pag may mga kasama sila mga babae, yung mga babae nila, mga magaganda. Kaya yung mga puti na yun, may mga itsura, pati yung mga babae, mga magaganda. Dahil yun yung pang-front nila. Dahil na naman, kapag kamakayos yung itsura, papapasukin ng mga Pilipino. Yun ang kultura. Magaling sila sa consolidation pagdating doon. Kung bakit doon po ako nakuha, dahil dun sa ang galing nilang mag-counsel, ang galing nilang kunin yung loob mo. Pero pag binasa mo yung Bible, contradict doon sa pinaniniwalaan nila. Now, what I am saying is, dahil ang teaching nila ay hindi ka pwedeng magturo kapag ka wala nag-appoint sa'yo. Doon ko naiintindihan, nung hindi ako nagbabasa ng Bible, naging Kristyano ako, na-born again ako ng February 24, 2010. Tinanggap ko yung Panginoong Jesucristo from that day on forward up to now. Nagbabasa ako ng Bible, doon ko naiintindihan na mayroon pala ng mandate sa mga Kristyano. Minsan hindi mo alam ang isang bagay kapag hindi mo binabasa yung Bible. Pero nung naintindihan ko yung Biblia, doon ko nakita yung foundation na yung mandate pala ay binigyan tayo ng Lord ng mandate. At bago yung mandate na yun, binigyan tayo ng authority. At yung authority na yun, to preach the gospel in season and out of season. The Great Commission authorizes the disciples to make disciples of all nations, baptizing them and teaching them. Yung authority na yun sa Greek word means exousia. Nang ibig sabihin niya ay katulad po ito ng isang power. Kung bakit without the authority of Christ, kapag lalapit ka sa ibang tao, hindi mo alam paano mag-share. Bakit? We don't have the authority. Pero kapag, alam mo, ganito yan. Pag sinabi sa inyo amo mo, kunwari, napuntahan mo yung ganito, kunin mo yung ganito, pupuntahan mo o hindi? Puntahan mo. Pag hindi mo ginawa yung inutos sa inyo amo mo, ano mangyayari? Mawalan ka, terminate. Utos lang ni amo, nagpapanginig sa atin. Tama? Lakas na loob natin. Minsan kahit hindi ko na kaya, yung kahit na naghihinga-hinga ka at may sakit ka na, uutusan ka pang maglinis, uutusan ka pang mag-car wash, di ba? Pero gagawin mo. Kahit hindi mo kaya. Yung boses na palang nag-empower sila. Isipin na lang, kasi naman wala ka na trabaho. Naghihinga-hinga ka, nagagawin mo pa rin siya. Bakit? Meron ang utos na dapat mong gawin. Tama? Kapag alam mo ang Lord, meron ang inutos sa atin, ito kagandahan. Si Lord, lahat ng mahina, pag inutusan niya, pinapalakas niya. Amen. Si Lord, lahat ng walang kakayahan, pag inutusan niya, bibigyan niya ng kakayahan. Amen. Si Lord, yung mga hindi kayang gumawa, kapag inutusan niya, bibigyan niya ng miracle para magawa. Amen. Alam niyo po before,
Meron po ako ng stage fright. Joke lang yun. And honestly, hindi po ako tumatayo talaga sa harapan. Pero nung tinawag po ako ng Lord, ngayon, naging speaker ako. Pero before, I don't really speak. Dahil shy type person po. Hindi halata, Pastor. Ngayon po, wala nang hiya. Kapal na ng mukha. Bakit? Dahil po, because of the authority. Ngayon, may mga tao na kapag meron lang po ka ng conviction kay Lord, nakausapin, lapitan, kausapin ko, lalapitan ko sila. Why? Because of that overflowing love that I felt before the Lord. And that love compels me to share to other people regardless of. And sabi po ni Paul, I am not ashamed for preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Bakit? Mayroon ng mandate, ganoon din dapat tayo, hindi dapat natin kinakahiya kung ano yung inuutos ng Lord sa atin. Di ba minsan kapag alam mo meron ka nang narinig kahit hindi tama, kapag excited ka, i-share mo yun? Kahit hindi totoo, kahit hindi na-validate. Pero Marites. sa atin ngayon, yung utos ng Lord sa atin, inutusan niya tayo, so dapat hindi natin kinakahiya na Kristiyano tayo. Hindi natin kinakahiya yung gospel. I am not ashamed of the gospel. For this is the power of Christ for those who believe, sabi ni Paul in Romans chapter 1. So mga kapatid, ang discipleship ay business ng Lord, na siyang business din dapat natin bilang isang simbahan or mga Kristiyano. Ang sabi po ni Lorna Johnston, making disciples is not a 6-week event, but rather a relationship journey. Kung bakit minsan, marami po sa atin na nade-develop yung judgment, nade-develop yung pagiging pariseyo at saduseyo. Di ba isang taon ng Kristiyano yan, pero ganyan pa rin yung ugali niya? Di ba may mga gano'n? Remember, ang discipleship journey, pag sinabi natin ng journey, nasa proseso tayo. Lagi mo ako narinig, bakit? Meron ba sa inyo dito na pumasok sa McDonald's, paglabas hamburger na? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig ko pong sabihin, hindi ibig sabihin na pumasok ka sa simbahan ngayon, Transform ka na. 100%. Yeah. Mayroon ka ng mga flosses, mayroon ka ng kamalian, pero ang kagandahan, as long as na yung word ng Lord nasa puso mo, nagde-desire ka na alam mo kung bakit ka pumupunta ng simbahan, dahil kailangan mo ng tagapagligtas, dahil kailangan mo ng tagapagpatawad, dahil kailangan mo ng presensya niya, yun ang magiging motivation mo kung bakit paulit-ulit ka na bumabalik. Amen. Tama? Amen. Hindi ka pumupunta ng simbahan dahil perfecto ka. Wala akong perfecto, lahat ng perfecto kinukuha na ni Lord. Alam mo, minsan meron na nagko-question sa akin, Pastor, bakit yung mga tao na ito pinapatayin mo sa harapan? Sabi ko, bakit? Sabi niya, Pastor, ganito yung mga buhay ng mga yan. Sabi ko, bagsik ka pa kay Lord ka. Si Lord nagbibigay ng chance. Yes. Samantalang tayo, masyado tayong Judgmental. Sabi ko, the moment na the more na kinu-question mo yung tao na yun, you are not questioning the authority of mine or the authority of these people, but you are rather questioning the power of the blood of Jesus Christ. Amen. Alam niyo, meron po rin isang testimony na kung saan meron po rin isang pastor, batang pastor. And all of a sudden, true story, nagsabi siya sa simbahan, ikakasal na siya. Yung mga miyembro, tuwang-tuwa, yes, ikakasal si pastor, yes, mag-aasawa na si pastor, yes, papakilala ngayon ng pastor kung sino mapapangasawa niya. Alam mo, inintroduce niya sa simbahan kung sino mapapangasawa niya. Ang mapapangasawa niya, dating prostitute. Tapos yung mga simbahan, si pastor, mag-aasawa, dating prostitute, dating pokpok yan. Alam niyo, nalungkot yung pastor. Bakit? Siya yung disciple sa congregation at hindi niya in-expect na magiging response ng congregation, judgment. Nalungkot ang pastor at sabi niya, sa harapan ng congregation, nalulungkot ako. Sabi niya, hindi ko in-expect na yung mga disciple ko, huhusgahan ako. Sabi niya, huwag po kayo mag-alala. Dahil ngayong oras po na to, ang hinuhusgahan niyo, hindi naman yung past life ng babae na to. Ang hinuhusgahan niyo, hindi naman yung kasalukuyang buhay ng babae na to. Ang hinuhusgahan niyo ngayong oras na to, ay yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na maglinis ng kasalanan. Amen. Biglang doon nakarealize yung mga congregation, nag-repent sila, at tinanggap nila yung BN, yung babae. Bakit? Pagka kinu-question mo isang tao kung nagbago ba siya o hindi, ang kinu-question mo actually, of course, yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na may kakayahan na maglinis at magpatawad ng kasalanan. But of course, iba naman po yung tumanggap talaga sa Panginoon dahil ang lahat na tumanggap sa Panginoon, for sure, mayroon ng transformation. Pero kung tinanggap mo ang Lord, by bunganga lang or by muso lang, definitely, hindi ka matatransform. Bakit? By words lang siya. Now again, Christianity is a journey. Hanggang ngayon, marami pa po binabago ang Diyos sa akin.
Hanggang ngayon, hinuhubog pa rin ako ng Panginoon. Simula noong 2010, hanggang ngayon, marami pang inaayos ng Diyos sa akin. Kung bakit po ang motivation natin sa simbahan, gawin natin yung pinapagawa ng Lord, let God be God. Huwag natin ilagay sa mga palad natin yung pagbabago ng ibang tao. Minsan kasi, masyado tayong bias, masyado tayong unfair. Pinipilit natin silang magbago, pero tayo hindi tayo nagbabago. Tama ba yun? Yes, pa. Minsan nagdideman tayo, magbago ka na kasi. Nakaturo yung daliri mo sa kanya, pero yung daliri mo, Apat. yung isa nasa kanya, pero yung tatlo nasa iyo. Tatlo. Magbago ka na kasi. Pero yung tatlo nasa iyo, ikaw pala kinakailangan magbago. At minsan, ang lakas-lakas na demand natin, samantalang tayo pala yung dapat talaga magbago. Tama ba? Yes. Kaya be careful sometimes of what we are demanding. Now, discipleship is the art and the science of helping other people find to follow the Lord Jesus Christ and fully becoming the Lord Jesus Christ. Ang panalangin ko po bilang Kings of Glory family, dapat tayo yung simbahan na nakakaunawa sa ibang tao. Tayo yung mga tao na nakakaintindi sa kanila. The reason kung bakit inalis tayo ng Diyos sa kadiliman, para na sa ganun ay mapunta tayo dun sa liwanag. At dati tayo nandudulog sa kadiliman, at ngayon nasa liwanag tayo, hindi natin husgahan na yung mga tao na nandudulog sa kadiliman. Minsan kasi nagiging hypocrite tayo. Dahil porque binago tayo ng Lord, ma-judge natin sila. Sila gumagawa sila ng kasalanan. It's not for you to condemn people. We condemn sin, but we never condemn people. Yes. Let God be God and preach the gospel and preach the word. Let God change and transform people, not us. Hindi po natin trabaho at hindi po natin responsibilidad yun. Anong mangyayari kapag tayo mismo meron tayo mas malalim na understanding patungkol po sa pag-ibig ng Lord? Alam niyo kapag kayo mga tao na pumapasok dito, naramdaman nila yung pag-ibig, naramdaman nila yung acceptance, naramdaman nila yung chance, naramdaman nila yung pagkakataon, yung pag-asa, they will come and they will stay. Pero kapag halimbawa, darating sila dito, tapos biglang tayo nandito, babalik ko ba yung mga yan? Hindi na. Eh, minsan, gawin na kukulang minsan. Alam niyo ba tayo ng mga Pilipino na meron ng attitude na gano'n? Pagdating yung tingnan sa FDR, malalaman mo mga Pilipino at mga Pilipina. Sa lahat. Tama ulit. Tama. Pero iba wala silang pakialam. Why? They don't care. Samantalang tayo minsan, hindi natin problema, pero pinoproblema natin. To the point, minsan pati yung problema ng kapwa natin, hindi na dapat natin binubuhat, pinoproblema pa natin. Kaya minsan wala kang problema, gumagawa ka ng sarili ng problema. Tama ba? Apo. Alam nyo, ilang Sundays na ako nagka-counsel, yung counseling na nasira yung relationship na dahil sa kasalanan. Pero because of the love of God in the church, in the community, lumalapit po sila, sabi, Pastor, paano po yung gagawin ko? Gusto ko pong ibalik ang relationship sa asawa ko. Pastor, gusto ko pong itama yung pamumuhay ko. Sabi ko, that's the job of God. So kung lang yung buhay mo sa Panginoon, pagkatiwala mo sa kanyang mga bagay-bagay, magkaroon ka ng repentant heart, God will restore you completely. Ilang Sundays na tayo nagka-counsel. And I thank the Lord for this opportunity. So mga kapatid, there will be times na talagang ganyan ang simbahan pero hindi natin pinahintulutan yung mga judgment. Kung hindi accept them, who they are, what they from. Bakit? Eh tayo nga. Hindi naman tayo kaibig-ibig pero tinanggap tayo ng Lord. Amen. Tama ba yun? Amen. Lagi mong i-motivate yung sarili mo, ako nga Lord, ganito yung tsura ko pero tinanggap mo ako. Yes. Ako nga Lord, ganito yung ugali ko pero tinanggap mo ako. Sino ko para hindi Hindi natanggapin. Kaya kapag kami naman natin, katanggap po kayo, pasok. All are accepted. Di ba tayo yung saying is, kung tayo tinanggap tayo ng Lord, sino tayo para hindi magtanggap ng ibang tao? Amen. Tama ba yun? Ano sa pagiging yung mangyayari sa atin kapag ganyan yung community natin? Meron ng love, meron ng understanding. Alam niyo minsan, wala kasi tayo, meron ng kasabihan, you are not on their shoes. Minsan kinakailangan, yung iba naman literal eh, you are not on their shoes. Akin na yung sapatos mo, sukatin ko. Hindi talaga kasya. Ibig sabihin, sometimes, you will not understand other people's point of view pagka wala ka dun sa sitwasyon nila. Pero kapag ka nandun ka sa sitwasyon nila, sometimes you don't know. They are struggling, they are dying, they are hopeless. Naghahanap sila ng tulong pero wala makatulong sa kanila. Naghahanap sila ng masasabihan pero natatakot sila. Naghahanap sila ng pagkakataon na makaalis sila dun sa hukay at sa kadiliman nila pero walang babot sa kanila. Nasaan tayo bilang mga simbahan? Minsan tayo, napaka-judgmental natin. Minsan, may mga nagiinuman sa labas. Dadaan tayo, husgahan natin sila. Nag-share ba tayo ng gospel? Pinag-pray ba natin sila? Kinonfort ba natin sila? In-inspire ba natin sila? In-encourage ba natin sila? Binigyan ba natin sila ng words of enlightenment?
The worst minsan, siya na tayo tinatawag, pero tayo napaka-judgmental. We're judging them by the appearance. Bakit wala tayong na-reveal sa harapan ng Panginoon? Mga kapatid, ang assignment po ng Lord sa atin, the Great Commission. It's a divine mandate given to us. Ano dapat natin gawin? Let's all go out. Bakit tayo nag-share? Bakit tayo nag-evangelize? Bakit tayo nag-invite ng mga kaibigan? Minsan, alam niyo, hindi madali mag-invite. Minsan mag-invite ka, mahusgahan ka pa. Sama ka naman sa amin, saan tayo pupunta? Sa church. Hindi madali. Pero kapag ka naman nag-i-invite ka kahit na ma-reject ka, masaktan ka man, yun ang puso ng Panginoon sa Kristo. Amen. Minsan meron po ako na na-invite sa church. Sabi niya, ayaw pumunta ng church. Sabi ko, bakit? Masusunog ako dyan. Sabi ko, ako po, mukha lang po akong sunog. Mukha lang po akong sunog, pero wala pong apoy sa simbahan. Meron po ng apoy sa impyerno. Meron din po ako na wing na nasa Pilipinas po ako. Isang family sila. Ngayon po ay buong family nag-aatanan ng church. Produkto ko po sila sa pananampalataya. One time, meron po ng isang anak niya, dahil po may-ari sila ng kantin ng isang public school. Tapos, pumunta po ako doon, nag-share ako ng gospel. Yung nanay, dahil na may-ari ng kantin, akala niya yata, pumupunta lang ang pastor doon, dahil may kantin sila, na ang isip niya, may pastor. Pag may pastor, may Bible study. Pag may Bible study, magpapakain. Pag magpapakain, libre pa. Ang isip ng nanay, pinagtataguin po ako. Sabi ko, mangingi lang po ako ng konting oras, mag-share lang po ako ng word. Sabi niya, sige, ano naman, sa kabutihang palad, pinapasok niya ako, alam niyo, ginawa niya, naglabas lang siya ng tubig. Dahil ang iniisip niya, makikiyain lang kami mga pastor, at makikiyain yung mga miyembro. Labas siya ng tubig. And after po nun, to make the long story short, in the end, nag-pray ko po siya at nagpasalamat ako na todo sa kanya. Sabi ko, marami po salamat sa pagpapaunta kami po. Nadurog yung puso niya, narigyok siya kasi ang akala niya makikikain kami. Alam niyo po yung susunod na linggo, wala akong balak pumunta, pero siya rin nag-invite sa amin. Amen. Nag-prepare siya. Because of that, ngayon po ay naging Christian po sila. Amen. Because of the character and the attitude. Yes. What and why I am saying this? Kahit mag-share ka ng gospel sa ibang tao, kung hindi nakikita yung pag-ibig sa'yo, hindi ka rin magiging effective. Kung hindi na nakikita yung pagpapakumbaba sa'yo, hindi ka rin magiging effective. So ang goal po natin, we have to go baptizing them and teaching them. Mga kapatid, mayroon po ng hamon sa atin to make disciples of all nations. Now, bilang isang simbahan, as Jesus of Glory Family, matatapos na po ako dahil sumobra ako sa oras. Nag-start tayo ng 11. Supposed to be hanggang 12 lang tayo. So dahil madalang na nyo lang po makita, kaya patawarin na ako, pasensya nyo na ako. Remember po, ang hindi nagpapatawad ay hindi papasok sa kanan. Hindi pagbabanta. Namihingi ng tawad pero may pagbabanta. Ganito ba talaga kainit dito? O ako lang Initan. Mainit doon. O dahil mainit lang yung yung pagmamahal kay Lord. Amen. Hindi kayo maalam eh. Pero pinagpapawisan talaga ako. Okay. So, ang meron po tayo ng 4 na isa simbahan. We evangelize, we edify, we equip, we engage. Anong ibig sabihin ng we evangelize? Nag-i-invite po tayo para maibalik sila na magkaroon ng tamang pananaw kung sino ang Diyos. We edify, ini-encourage natin sila, minomotivate natin sila, pinapalakas natin sila. We equip, meron po tayo ng training process para makilala nila si Lord, maintindihan nila ano yung prayer, ano yung pagbabasa ng Bible, paano mag-share ng word sa ibang tao. We engage. Ang bawat isa po sa atin, ang goal po natin ay hindi lang tayo nakaupo. Kung hindi darating yung time, ikaw na mismo yung gumagawa doon sa kalooban ng Panginoon. Ang tawag po doon ay nag-i-engage tayo. Of course, dahil po sa mayroon po ng authority, mayroon po tayo ng utos ang Lord sa atin, mayroon po tayo ng assignment, at mayroon po tayo ngayon of course ng assurance. Pag sinabi natin ng assurance, ito po yung kasiguraduhan doon sa invitation ng Lord sa atin. Una, God's presence is promised to be with us through the power and anointing of the Spirit. Hindi mo magagawa kung wala ang presensya ng Panginoon. God will confirm our ministry with the signs, wonders, and miracles. Ang sabi ko ng Mark chapter 16, verse 17. Kung bakit kapag meron mga nakaramdaman sa inyo, tawagin niyo po yung mga leaders ng simbahan para ipag-pray kayo. Kapag meron kayo ng mga pinagdaraanan, magpa-counsel kayo. Kapag meron kayo ng mga doubts, magpa-pray over kayo. Why? Because in the end times, mayroon po ng mga signs and wonders that we will be performing in the eyes of the Lord because kasama natin ang Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 14, at dito ako magtatapos, ang sabi po ng John 14, 12 to 14, tandaan ninyo,
Kung naniniwala kayo sa akin, magagawa niyo rin ang mga ginagawa ko. At higit pa ang mga gagawin ninyo, kasi babalik na ako sa Ama. Gagawin ko ang hihingin niyo sa pangalan ko para bigyang papuri ang Ama dahil sa Anak. Kung hinihingi ninyo kahit ano sa pangalan ko, gagawin ko iyon. So mga kapatid, our mission as a church is to honor God and to raise committed disciples. Sabi mo sa katabi mo, committed. Committed. Committed Sabi tayo. mo, committed. Committed Sa nasabi tayo. mo, sabihin mo, committed, hindi Committed. committed. Hindi committed. Hindi committed na. Alright? Hindi committed, hindi Committed. Kasi marami makikitid yung committed. Apa. Tama? Marami nung hindi open-minded. Yes. Minsan, kapag may nagawa lang, wala, nakakancel mo na yun. Mm. Committed, hindi nagbibigay ng chance. Yes. So, ang mission po natin, to raise committed disciples. Sa kabila ng madapa ka ng ilang beses, Bangon pa rin. Sa kabila na napapagod ka, may time magpapahinga ka, pero babangon ka. Meron ng time na ayaw mo na, pero magpapatuloy ka. Tuloy mo ngayon. May time na magdudun yung hindi mo hayaan na mamiss mo yung prayer mo, yung devotional mo, yung worship mo, yung pag-evangelize mo in a daily basis before the Lord. And of course, our vision, to see committed disciples serving and engaging discipleship in life groups, making impact that causes transformation for the glory of God. Dahil ang goal po natin, ang bawat isa sa atin, makita ninyo yung mga skills, yung mga talents, yung mga giftings ninyo before the Lord. Tumayo tayo lahat ngayon. Manalangin tayo. Ama, marami pong salamat sa kalapitan mo, sa presensya mo, sa word, sa salita mo. Ngayong oras po na to, Lord, itinalaga mo po ang Gift of Glory dito po sa Discovery Bay to be the salt and the light of this place. Lord,